Our Heavenly and Merciful Father God, thank you for saving us. Ama naming nasa langit na mahabagin, salamat po na iniligtas niyo po kami. While we are still sinners, you died for us. Nung kami mga makasalanan pa, ikaw po'y namatay para po sa amin. And even though we are not perfect and sometimes we make a mistake, we are so thankful because you always guide us and encourage us to live for God again. Bagaman hindi po kami perpekto at lagi po natitisod, lubos po kami nagpapasalamat sa inyo kasi patuloy niyo po kami na ginagabayan, ganoon din po na pinapalakas yung loob po namin. Thanks to your grace, we complete the Joint Cell Group Bible Seminar successfully. Salamat po sa biyaya niyo na amin po na isagawa na maayos yung amin pong Joint Bible Seminar. We really hope and pray all new saved members abide in the church and continue to learn the Word of God. Umaasa at nanalangin po kami na lahat po ng naligtas ng mga kapatid, sila po yung makapanatili po sa church at makapagpatuloy na makapag-aral ng salita ng Diyos. Today, when we study the Bible, please let us understand the deep things in the Bible. Ngayon po habang nag-aaral po kami ng Biblia, pakiusap, tulungan niyo po kami na maunawaan yung mga malalalim na bagay sa Biblia. And please give us the strength to live according to your will. Gayon din po, pagkalooban niyo po kami ng kalakasan na kami po yung makapamuhay ayon po sa iyong kalooban. We commit the rest of time in your mighty hands. We pray in name of Jesus Christ. Pinagkakatiwala po namin yung natitirang oras sa iyo po makapangyarihang kamay. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Let's open the Bible, Ruth chapter 4. Buksan po natin sa Biblia, Ruth po, Kapitulo 4. Ruth chapter 4, verse 6. Kapitulo 4 po ng Ruth, versikulo 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At sinabi ng malapit na kamag-anak, hindi ko ito matutubos para sa aking sarili, baka masira ang aking sariling mana, iyon na ang aking karapatan ng pagtubos, sapagkat hindi ko ito matutubos. And verses 9 and 10, let's read it together. 3, 2, 1. Sinabi ni Boaz sa matatanda at sa buong bayan, kayo'y mga saksi sa araw na ito na aking binilin ang lahat ng kay Elimelech, lahat ng kay Chilion at kay Malon mula sa kamay ni Naomi. Bukod dito'y si Ruth na Moabita na asawa ni Malon ay aking ibinili upang aking maging asawa, upang ibangon ang pangalan ng namatay sa kanyang mana, upang ang pangalan ng namatay ay huwag matanggal sa gitna ng kanyang mga kapatid at sa pintuang bayan ng kanyang sinilangan, kayo'y mga saksi sa araw na ito. So when we look at Ruth chapter 1, we can see the resolution of Ruth. Kapag binasa po natin yung Ruth Kapitulo 1, may kita po natin dito yung resolution ni Ruth. When she realized who is true God, she decided to follow that God. Nung maunawaan niya po kung sino po yung tunay na Diyos, siya po yung nagpasya na sundin yung totoong Diyos na yun. That's why she moved to Bethlehem. Kaya nga po siya lumipat patungo sa Bethlehem. And in chapter 2, God remember the resolution of Ruth. At sa Ruth chapter 2 naman po, naalala po ng Diyos yung resolution ni Ruth. That's why with His providence, God guide her to meet the Boaz. Kaya nga po sa pamagitan po ng pagpatnubay ng Diyos, ginabayan niya po si Ruth na makilala si Boaz. And in chapter 3, by the help of the Naomi, the Ruth proposed the Boaz. Kaya nga po sa chapter 3 naman po, sa pamagitan po ng tulong ni Naomi, tinulungan niya po si Ruth na mag-propose kay Boaz. And Boaz accepted. At tinanggap po ni Boaz yung proposal na yun. Because of the faith. Dahil po sa kanyang pananampalataya. Because of the faith of the parents, Salmon and Rahab, the parents of Boaz, Salmon and Rahab, the Boaz could decide this good choice. At dahil po sa mga magulang po ni Boaz na si Salmon at si Rahab, si Boaz po ay nakapagpasya ng ganito pong napakamainam na pagpapasya. Rahab, even though she was a prostitute, she decided to follow God because of the faith. Si Rahab po, bagaman siya po ay bayarang babae, siya po ay nagpasya na kanya pong susundin yung Diyos dahil siya ay may pananampalataya. And Salmon, her husband, even though she is the family of the chief of the one tribe,
he decided to marry Rahab because of the faith. At si Salmo naman po, yung asawa ni Rahab, kahit po siya po yung pinakapinuno ng isang lipi ng Israel, siya po yung nagpasya na ipakasal kay Rahab dahil po sa kanyang pananampalataya. That's why Boaz also decided the choice of the faith. Kaya nga po si Boaz din po, siya po yung nakapagpasya sa pagpili ayon sa pananampalataya. In chapter 4, we can see the marriage between the Boaz and Ruth. At sa chapter 4 naman po ng aklat ni Ruth, dito po natin makita yung pagpapakasal ni Boaz at ni Ruth. That's why they entered the genealogy of Jesus Christ. Kaya nga po nakapasok po sila sa may listahan ng pagkapanganak ng Panginoong Hesus. So in order to understand the chapter 4, we have to know the Goel tradition first. Para po maunawaan natin yung Kapitulo 4, kailangan po natin unang malaman yung tradition sa Israel na Goel. As we studied the last week, the God command the Israel people to redeem their family's debt if they become the slave. Gaya po na pag-aralan po natin noong nakaraang linggo na sa Israel po, nainutusan po ng Diyos yung mga Israelita na kanila pong bibilhin o kanila pong pananagutan yung mga kamag-anak nila na kapag sila po ay naging alipin na. So Goel means kinsman. The literal meaning is kinsman, relative. Yung Goel po, yung pinaka-literal na kahulugan po nito ay kinsman or yung kamag-anak. So if the Israel people have the maraming utang and they become the slave, other relative should redeem this utang. Kaya kung yung isang Israelita, kapag po siya ay nagkaroon ng maraming utang at naging alipin, yung kanya pong kamag-anak, dapat po siyang tubusin sa kanyang utang. When become the poor, so they sold the land, the other relative should buy the land and return. At kapag siya ay naging mahirap dahil binenta niya po yung kanyang lupain, yung ibang kamag-anak na po niya, kailangan naman po nilang bilhin yung kanyang lupain at ibalik sa kanya. Please bookmark here and let's look at the Leviticus chapter 25. Lagyan po natin dito ng tanda at tignan po natin sa Levitico, Kapitulo 5. Verses 47 to 39. Levitico po, Kapitulo 5, Chapter 25. Chapter 25 po. Verse 47. Verse 47 po hanggang 49. Would you read? Verse 47, kung ang dayuhan o ang nakikipanirahang kasama mo ay yumaman at ang iyong kamag-anak ay naghirap at ipinagbili ang sarili sa dayuhan o nakipagpanirahan sa iyo o sa sino mang kasambahay na dayuhan, pagkatapos na siya ay maipagbili ay maaari siyang tubusin. Isa sa kanyang mga kapatid ang makakatubos sa kanya. Verse 49, o ang kanyang amain o ang anak ng kanyang amain ay makakapagtubos sa kanya o sino mang malapit sa kamag-anak sa kanyang sambahayan ay makakatubos sa kanya. Kung magkaroon siyang kakayahan ay matutubos niya ang kanyang sarili. Yes. Verse 48, one of his brothers may redeem him. Sa verse 48 po na yung isa sa kanyang mga kapatid ay maaring tumubos sa kanya. And the verse 25, if he sold the land, the other relative should buy it and return it. At sa verse 25 naman po, kapag binenta niya po yung kanyang lupain, yung kanya po mga kamag-anak ay maaaring bilhin po yun at ibalik sa kanya. The verse 25, would you read? Kung ang iyong kapatid ay naghirap at ipinagbili ang bahagi ng kanyang mga pag-aari, ang kanyang pinakamalapit na kamag-anak ay darating at tutubusin ang ipinagbili ng kanyang kapatid. Yes. And let's look at the Deuteronomy chapter 25. At sa Deuteronomio po, Kapitulo 25, Deuteronomy chapter 25, verse 5 and 6. Kapitulo 25 po, versikulo 5 hanggang 6. So if brother dies and there is no children, then another brother or relative should take this widow. Dito naman po, kapag po yung lalaki po ay namatay, yung asawa po niyang babae dapat pong kunin ng kanyang kapatid. So kung wala po silang anak. That's the way to continue the family line. Yun po yung paraan para po makipagpatuloy yung linya ng pamilya ng lalaki po na yan. So the verse 5 and 6, would you read? Verse 5, kung ang magkapatid ay naninirahang magkasama at isa sa kanila'y namatay at walang anak,
Ang asawang babae ng namatay ay huwag mag-aasawa ng isang dayuhan o sa labas ng pamilya. Ang kapatid na lalaki ng kanyang asawa ay sisiping sa kanya, kukunin siya bilang asawa at tutuparin sa kanya ang tungkulin ng kapatid na namatay. So, in order to continue, in order to multiply the Israelite, God commanded this Goel system. Kaya para po dumami yung lipi ng Israel, inutos po ng Diyos yung sistema ng Goel. So, close relative means he's a redeemer. Kaya yung malapit na kamag-anak, ibig sabihin po, siya po ay yung manunubos. He should pay for other relatives and return their possession. Dapat po niyang bilhin yung iba po niyang mga kamag-anak at yung pag-aari nila at ibalik sa kanila. And let's go back to Ruth chapter 4. At balikan po natin sa Ruth Kapitulo 4. So, Naomi's husband, Elimelech, died. Kaya yung asawa po ni Naomi na si Elimelech ay namatay. And two sons already died. At yung ganun din po yung dalawa niya pong anak na lalaki ay namatay. And Ruth doesn't have a children. At si Ruth po wala po siyang ibang anumang pong anak. That's why the close relative should take Naomi and Ruth. Kaya nga po yung malapit niya pong kamag-anak, dapat po nilang alagaan si Naomi at saka yung si Ruth. But Boaz was not the close relative. He was a second. Ngunit si Boaz po, hindi po siya malapit na kamag-anak. Siya po ay ikalawang kamag-anak. So closest relative to the closest relative, the Boaz asked, if you want to redeem, and you redeem. Kaya nga po tinanong ni Boaz yung talagang malapit na kamag-anak ni Naomi na kung gusto po nilang bilhin si Naomi at si Ruth, then bibili nila. The chapter 4, verse 1, would you read? Verse 1, si Boaz ay nagtungo sa pintuang bayan at naupo roon. Hindi nagtagal, ang malapit na kamag-anak na sinabi ni Boaz ay dumaan. Sinabi niya sa lalaking iyon, halika kaibigan, maupo ka rito. Siya'y lumapit at naupo. Come side, friend. Halika kaibigan. Kaibigan, friend? Oh. And the verse 4, if you can redeem, you redeem it. The Boaz asked it. At sa verse 4 po, tinanong po niya na kung kaya mo siyang tubusin, ngayon tubusin mo siya. Then in verse 4, in the last part, he said, I redeem it. At sa verse 4 po, sa uling parte, at sinabi niya, aking tutubusin. But the Boaz he need to bring the Ruth together. Ngunit dito po, pinaalala po ni Boaz na kailangan niya rin pong dalhin si Ruth. The verse 5, would you read? Nang magkagayoy, sinabi ni Boaz, sa araw na iyong bilhin ang bukid sa kamay ni Naomi, iyo rin binibili si Ruth na Moabita, na asawa ng namatay, upang ibangon ang pangalan ng namatay sa kanyang mana. Then verse 6, let's read it together, 3, 2, 1. At sinabi ng malapit na kamag-anak, hindi ko ito matutubos para sa aking sarili, baka masira ang aking sariling mana, iyon na ang aking karapatan ng pagtubos, sapagkat hindi ko ito matutubos. So here, Naomi and Ruth. Kaya dito po si Naomi at si Ruth. Naomi already sold her possession. Si Naomi po, binenta niya na po yung kanyang pag-aari. So this close relative thought in the beginning, if he redeemed and take this possession, Naomi is already old. Kaya nga po yung malapit niya pong kamag-anak, kanya pong inisip na kapag binili niya po yung pag-aari ni Naomi, si Naomi ay matanda na. That's why the Naomi cannot deliver another baby. Kaya nga po si Naomi, hindi na po siya maaari pang manganak. It means this man can take this one all. Ibig sabihin po, yung lalaki po na tutubos na yun, kanya na makukuha yung pag-aari ni Naomi, lahat. He doesn't need to share this possession with the children of Naomi. Hindi niya na po kailangan pang ibigay yung pag-aari o yung mana kay Naomi, sa mga anak ni Naomi. That's why in the beginning, he said, I redeem it. Kaya nga po sa simula, sabi niya, sige, tutubusin ko. But the Boaz remind, you have to bring Ruth. Ngunit si Boaz, pinaalala niya po na, kailangan mo ding dalhin si Ruth. Ruth is young. Si Ruth po, siya po ay dalaga pa. That's why she can deliver a baby. Kaya maaari pa po siyang manganak. Then, he has to share his inheritance with these children and his children and this family, with this family. Kung gayon po, kailangan po nung malapit na kamag-anak na ibigay yung hati o yung mana sa mga magiging anak ni Ruth, ganun din po sa pamilya ni Naomi. That's why he said in verse 6,
I cannot redeem it for myself, lest I ruin my own inheritance. Kaya nga po sa verse 6, sabi po niya, hindi ko ito matutubos para sa aking sarili, baka masira ang aking sariling mana. So, he is very evil. Kaya siya po ay napakasama. Is it okay? The breakdown. Don't turn on if it cannot bear. Okay, the God's will is to multiply the Israel people. Yung kalooban po ng Diyos ay yung paramihin yung mga Israelita. That's why God command to redeem the relatives' debt and take the widow. Kaya nga po inutos po ng Diyos na kanilang tutubusin yung kanilang yung kamag-anak at kukunin yung mga mga babaeng wala ng asawa. But this relative didn't think about God's will. Ngunit ito pong kamag-anak po na ito, hindi po niya inisip yung kalooban ng Diyos. He only think about whether he can make a loss or a profit. Yung kanya lamang pong inisip ay yung kung siya po ba ay kikita sa ganitong paraan. He didn't think about eternal things. Hindi niya po inisip yung mga walang hanggang bagay. He didn't think about God's will. Hindi niya po inisip yung kalooban ng Diyos. He only focused on the physical blessing in this world. Siya po ay nagtuon lamang po sa mga pisikal na mga pagpapala dito po sa mundo. That's why he missed the chance to be blessed. Kaya nga po, nawala sa kanya yung pagkakataon na pagpalain. So, look at the verse 1. Can you see his name? Kaya sa verse 1 po, nakita niyo po ba yung pangalan niya? There walang pangalan niya. His name is not written. Yung pangalan po niya ay hindi naisulat. Because God doesn't want to remember him. Dahil ayaw po siyang alalahanin ng Diyos. Probably when the Boaz called him, he called his name. Kaya maaari, intentional po itong naisulat, ngunit nung tinawag po siya ni Boaz, maaari, binanggit niya po yung kanyang pangalan. But intentionally, the book of Ruth doesn't write his name. Ngunit ng intentional po, sa aklat po ng Ruth, hindi po isinulat yung kanyang pangalan. So, if the people don't like to sacrifice for eternal things, God will not remember their names. Kaya nga po kung yung tao ay ayaw po magsakripisyo para po sa mga walang hanggang bagay, ayaw po niyang alalahanin yung pangalan nila. That's why he missed the great chance to become a husband of Ruth. Kaya nga po naiwala po niya yung malaking pagkakataon na maging asawa ni Ruth. That's why he missed the chance to enter the genealogy of Jesus Christ. Ganun din po, naiwala niya po yung pagkakataon na makapasok sa lipi o sa lahi ni Hesukristo. He missed the chance to be used by God. Naiwala niya po yung pagkakataon na magamit ng Diyos. There are so many people who miss the great chance to be blessed by God because of the worldly things. Napakarami pong tao yung naiwala yung pagkakataon na pagpalain po ng Diyos dahil po sa mga makasanlibotang bagay. Genesis chapter 25, there is Esau. Dito po sa Genesis chapter 25, nandito po si Esau. Because of the soup of lentil, he sold. He gave his birthright to Jacob. Dahil po sa sabaw na lintehas, kanya pong binenta yung pagkapanganay kay Jacob. So he exchanged his birthright with the one soup. Kanya pong pinagpalit yung kanyang pagkapanganay dahil sa sabaw. In Africa, the children threw the stone in the lake. Sa Africa po, yung mga bata po doon, sila po yung nagbabato kanila pong binahagis yung bato sa ilog. Then when the missionary see that is diamond. At nung makita yun ng misyonaryo, nakita niya na yun ay diamante. But they didn't know the value. Ngunit hindi po nila alam yung halaga nun. So the missionary says, I'll give you the chocolate. Kaya sabi ng misyonaryo, bibigyan ko kayo ng chocolate. Give me that stone. At bigyan niyo sa akin yung bato na yan. Then they gave all that stone, actually diamonds. At kanilang ibinigay lahat ng diamante na yun. If we don't know the value, we give up. Kaya kung hindi po natin alam yung halaga, atin po itong isinasantabi na lang. Please bookmark here. Let's look at the Genesis chapter 49. Lagyan po natin dito ng tanda at tignan po natin sa Genesis chapter 49. Here is the blessing of Jacob. Nandito po yung pagpapala kay Jacob. When he died, he want to bless his children. Nung siya po'y namatay, gusto niya pong pagpalain yung kanyang mga anak. But he didn't bless the Reuben. Ngunit hindi niya po pinagpala si Reuben. He is first son.
Si Ruben po ay yung una o panganay na anak. So he is supposed to be blessed more than anyone. Kaya nga po, siya po dapat yung mas pinagpala higit sa iba. But verse 3, would you read? Verse 3, Ruben, ikaw ang aking panganay, ang aking kalakasan, ang siyang pasimula ng aking kapangyarihan, ang pinakamataas sa karangalan at kalakasan, at siyang kasakdalan ng kapangyarihan. Reuben, you are excellent. Ruben, ikaw ay magaling. You are great. Ikaw ay dakila. But the problem is verse 4. Let's read it together. 3, 2, 1. Kagaya ng kumukulong tubig, ikaw ay hindi mangingibabaw sapagkat sumumpa ka sa higaan ng iyong ama, pagkatapos ay dinumihan mo ito. Sumumpa sa aking tulugan. He slept with his stepmother, Bilhah. Kaya siya po, yung ginawa po niya, siya po'y sumiping sa kanyang stepmother na si Bilhah. That's why he lost his birthright. Kaya nga po, nawala sa kanya yung kanyang pagkapanganay. His birthright transferred to Joseph. At yung kanyang pagkapanganay ay nalipat na po kay Joseph, kay Jose. The Jacob says, unstable as water. Gaya, sinabi po ni Jacob na ikaw ay kumukulong tubig. When we boil the water, there is many bubbles. Di ba kapag nagiinit tayo ng tubig, marami pong bula. It looks like this much. Mukha itong ganito kalaki. But when we turn on the fire, Ngunit kapag pinatay natin yung apoy, lumiliit ito. and when we turn on the fire, bubble, and looks like big, and turn off, reduce. At kapag binuksan ulit natin yung apoy, lalabas ulit yung mga bula at magmumukhang malaki. At pag pinatay ulit natin yung apoy, liliit ulit. Up and down, up and down, up and down. Lalaki, liliit, lalaki, He liliit. was so emotional. Siya po ay emotional. And the suddenly do it, and suddenly stop, and it's not stable. At siya po, ay, bigla niya pong gagawin at bigla pong titigil. Kaya hindi po siya stable. That's why he committed big sin. Kaya nga po, siya po ay nakagawa ng napakalaking kasalanan. Because of this sin, he lost his birthright. At dahil po sa kasalanan na to, natanggal na po sa kanya yung pagkapanganay. He couldn't be blessed. At hindi na po siya pinagpala. What about Samson? Paano naman kaya si Samson? He received a great power from God. Siya po ay nakatanggap ng napakadakilang kapangyarihan sa Diyos. But because of the sexual sins, he couldn't be used by God. Ngunit dahil sa sexual na kasalanan, hindi po siya nagamit ng Diyos. Let's look at the Acts chapter 1. Tignan po natin sa mga gawa, Kapitulo 1. We have to remember, even the Iscariot Judas was one of the 12 disciples. Dapat po natin maalala na maski po si Judas Iscariote ay isa sa 12 apostol ni Jesus. So, can you imagine how other people thought about Judas? Kaya naiisip niyo ba kung ano yung iniisip ng ibang tao tungkol kay Judas? When they look at Judas, they really respect. They really respect even Judas. Maaari nung nakikita nila si Judas, kanila po siyang ginagalang. Because he is one of 12 disciples. Dahil isa siya sa 12 apostol. Wow, disciple Judas. Si Apostol Judas. What did Jesus say? Ano ba yung sinabi ni Jesus? Can you share your experience? Pwede mo bang masabi sa amin yung mga naranasan mo? But Judas failed Ngunit nabigo si Judas because of money. dahil sa pera. The chapter 1, Acts chapter 1, verse 20. Mga gawa po, Kapitulo 1, versikulo 20. So after Judah died, the other disciples prayed like this. Would you read? Verse 20, sapagkat nasusulat sa aklat ng mga awit, hayaang mawalan ng tao ang kanyang tahanan at huwag bayaang tumira doon ng sinuman at hayaan kunin ng iba ang kanyang katungkulan. Let another take his office. Hayaan kunin ng iba ang kanyang katungkulan. He reject his duty and he reject the chance to be blessed. That's why all the blessing transfer to another. Kanya pong tinanggihan yung kanyang katungkulan, kanya rin pong tinanggihan yung pagpapala. Kaya nga po lahat ng pagpapala po na ito ay nailipat sa iba. So verse 25, to take part, would you read? Verse 25, upang pumalit sa paglilingkod na ito at sa pagka-apostol na tinalakuran ni Judas upang siya'y pumunta sa sarili niyang lugar. He rejected his chance. Kaya kanya pong sinantabi yung kanyang pagkakataon. That's why instead of Judas, they cast their loads, the verse 26, and Matthias was chosen. At kaya nga po, imbis na po na si Judas, kanila pong pinili na si Matias.
So if we reject the chance to be blessed, that chance will transfer to another. Kaya nga po, kung atin pong tatanggihan yung pagkakataon na pagpalain po tayo, yung pagpapala po na yun ay malilipat sa iba. Israel people reject the chance to get salvation. Yung mga Israelita, kanila pong tinanggihan yung pagkakataon para maligtas. That's why gospel transfer to Gentiles. Kaya nga po yung ebanghelyo ay nailipat sa mga hintil. And even to the saved people, if we reject the chance to be used by God, that chance will transfer to another brother or sister. At kahit po sa mga ligtas na Kristiyano, kung atin pong tatanggihan yung pagkakataon na magamit po ng Diyos, yung pagkakataon po na yun ay may lilipat sa ibang kapatid, sa ibang brother o sa ibang sister. God will not remember those who focus on the worldly things. Hindi po aalalahanin ng Diyos yung mga taong nagtuon sa mga makasanlibutang bagay. In Romans chapter 16, Colossians chapter 4, 2 Timothy chapter 4, there are the names of co-workers of Apostle Paul. Sa Roma Kapitulo 16 po, sa Colosas Kapitulo 4, at sa 2 Timothy Kapitulo 4, nandun po yung listahan ng mga kamanggagawa ni Apostol Pablo. So God remember each one's names Kaya inalala po ng Diyos yung pangalan ng bawat isa. because they work and sacrifice for eternal things. Dahil sila po yung nagsakripisyo at gumawa para po sa mga bagay ng walang hanggan. So basically, when we get salvation, God will remember our name. Our name are written in the book of life. Pinakauna po, kapag po tayo po inaligtas, aalalahanin po ng Diyos yung ating pangalan dahil nakasulat po ito sa aklat ng buhay. But how will God remember my name? Ngunit paano ba maaalala ng Diyos yung aking pangalan? Very proudly or shamefully? Kung yung Diyos pa ay proud na maalalahanin yung pangalan natin o nahihiyang alalahanin yung pangalan natin. Whenever God remember my name, He must be proud. Sa tuwing naaalala ng Diyos yung pangalan ko, dapat siya ay proud. If you read the Job chapter 1, God boasts about Job. Kaya nga po kung aalalahanin niyo po sa Job chapter 1, dito po pinagyabang po ng Diyos si Job. God said to Satan, have you seen Job? Sabi ng Diyos kay Satanas na, nakita mo ba yung aking alipin na si Job? He always serve me and worship me with a pure heart. Lagi niya akong pinaglilingkuran at sinasamba ng may malinis na puso. God boasts about Job. Kaya pinagmalaki po ng Diyos si Job. So do you have anything that make God boast something? Kaya meron na po ba tayong anuman na maaaring ipagmalaki tayo ng Diyos? 2 Corinthians chapter 6. Sa ikalawang Korinto po, Kapitulo 6. So those who sacrifice for eternal things, their names will be remembered by God. Kaya yung mga tao po na nagsakripisyo para po sa mga walang hanggang bagay, aalalahanin po ng Diyos yung kanilang pangalan. The 2 Corinthians chapter 6 verse 9. Kalawang Korinto po, Kapitulo 6, versikulo 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Waring mga hindi kilala, gayon may kilalang kilala, tulad sa naghihingalo at narito, kami ay buhay, gaya ng mga pinarurusahan, subalit hindi pinapatay. In this world, we are unknown. Dito po sa mundo, hindi po tayo kilala. If you Google your name, can you find any article or anything? Kapag ginugil nyo po ba yung pangalan nyo, meron po ba mga artikulo o kung ano man? We are not seller. We are not influencer. Hindi po tayo nagbebenta, hindi rin po tayo influencer. We are unknown in this world. Tayo ay hindi kilala sa mundong to. But the Bible says, yet well-known before God. Ngunit sabi ng Biblia, gayon may kilalang kilala ng Diyos. God will not remember other people's name, but our names. Hindi po aalalahanin ng Diyos yung pangalan ng ibang tao, ngunit yung ating pangalan ay aalalahanin niya. There is a Jim Elliot, the missionary Jim Elliot. Meron po si Jim Elliot po, isang misyonaryo. He graduated the top-ranking university Siya po in America. Sa Amerika po, siya po yung nakagraduate sa isa pong top ranking na university. And with his friends, 5 friends, including the Jim Elliot, they became the missionaries. Kaya po sa kanila pong 5 magkakaibigan, kasama po si Jim Elliot, sila po ay naging mga misyonaryo. So they went to the Amazon jungle. Kaya pumunta po sila sa Amazon. Because there is the Wadani tribe. Nandun po sa Amazon, nandun po yung Wadani tribe. They live in really isolated place. Sila po yung naninirahan sa sulok ng lugar. So if the other people, strangers comes, they kill them.
Kaya nga po kapag may mga hindi kilalang tao na pumupunta, kanila po itong pinapatay. But these five, the missionaries, really wants to share the gospel to them. Ngunit ito pong 5 misyonaryo po na ito, talaga pong nagnanais sila na maibahagi yung ebanghelyo sa kanila. So they prepare a lot and they went. Kaya nga po naganda sila ng maraming bagay at pumunta sila doon. But they were killed. All of them were killed Ngunit pinagpapatay po sila. Lahat po sila ay pinatay. by the spear or arrow. Sa pamamagitan po ng spear at saka ng pana. Actually, they had a gun, Sa katunayan, meron po silang baril. but they didn't use it Ngunit hindi po nila ginamit. because they were not saved. Dahil hindi naman po yun mga ligtas. 2 years later, these 5 missionaries' wives visited them. At pagkalipas po ng 2 taon, yung mga asawa pong babae ng mga misyonaryo na ito, bumisita po sa kanila. And for 16 years, they preached the gospel. At sa loob po ng 16 na taon, kanila pong ipinangaral yung ebanghelyo. Then according to the book, all tribes believe in God. At ayon po sa aklat, lahat po ng tribo po na yon ay naniwala sa Diyos. In the diary of Jim Elliot, he wrote like this: "It's not foolish if you sacrifice something not eternal for something eternal." Kaya nga po, si Jim Elliot po sa kanya pong aklat, kanya pong naisulat na hindi kahangalan na ating ibigay o isakripisyo yung mga bagay na panandalian para sa mga bagay na walang hanggan. So if you can sacrifice something temporary for something eternal, you are not foolish. Kaya nga po kung kaya mo pong may sakripisyo yung mga bagay na may katapusan para sa mga bagay na walang katapusan, hindi po yon kahangalan. Let's look at the Daniel chapter 12. Tignan po natin sa Daniel Kapitulo 12. Daniel chapter 12, verse 2. Daniel po, Kapitulo 12, versikulo 2. Would you read? Marami sa mga natutulog sa alabok ng lupa ay magigising. Ang iba'y tungo sa buhay na walang hanggan, at ang iba'y tungo sa kahihiyan at sa walang hanggang paghamak. Saved people will have the everlasting life. Kaya yung mga ligtas na tao po, sila po'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Unsaved people will have the everlasting condemnation. At yung mga hindi naman po ligtas na tao, sila ay magkakaroon ng walang hanggang paghamak. And among saved people, the reward will be different. At sa loob ng mga ligtas na tao, yung kanila pong gantimpala ay magkakaiba. The verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang mga pantas ay magniningning na tulad ng kaningningan ng langit, at ang mga nagmarami sa katwiran ay para mga bituin magpakailanman. They'll shine, they'll bright like a stars. Sila po'y magniningning, nagkaya ng ng bituin sa langit. When you look at the stars, some stars are very bright. Di ba, pag pinagmamasdan po natin yung mga bituin, yung ibang mga bituin ay napakaningning. Some stars are very dim. At yung iba naman po ay malabo. The Bible says, those who turn many to the righteousness like the stars forever and ever. At sinabi po ng Biblia, at ang mga nagpabalik ng marami sa katwiran ay para mga bituin magpakailanman. Depending on how much we sacrifice something eternal for something eternal, our reward will be different. Kaya nga po, depende po sa ating pong sinakripisyo para po sa walang hanggan, yung ating pong gantimpala ay magkakaiba. God will remember our name in differently. Aalalahanin po ng Diyos yung ating pangalan sa iba't ibang paraan. So God doesn't write the relative's name who give up his right. Kaya nga po, hindi po sinulat ng Diyos yung pangalan ng malapit na kamag-anak na kanya pong sinantabi yung kanyang pagkakataon. But God remembered Boaz's name. Ngunit naalala po ng Diyos yung pangalan ni Boaz. Let's go back to Ruth chapter 4, Balikan po natin sa Ruth, Kapitulo 4, verse 8 and 9. versikulo 8 hanggang 9. 8, he said, in verse 6, he said, I cannot redeem it for myself, lest I ruined my own inheritance. Sa verse 6 po, ang sabi po niya, di ba? Hindi ko ito matutubos para sa aking sarili, baka masira ang aking sariling mana. And verse 8, he said, buy it for yourself. At sa verse 8 naman po, sinabi niya na, bilhin mo to para sa iyo. Then Boaz said, you are the witness that I bought all the possession of Elimelech. At sa verse 9 po, sabi po ni Boaz na kayo yung mga saksi sa araw na ito na aking binili lahat ng pag-aari ni Elimelech. Verse 9, would you read?
Sinabi ni Boaz sa matatanda at sa buong bayan, kayo'y mga saksi sa araw na ito na aking binili ang lahat ng na kay Elimelech, lahat ng kay Chilion at kay Malon mula sa kamay ni Naomi. So, no matter what he sacrificed, he wants to buy the possession of the Naomi. Kaya anuman po yung kanyang may isasakripisyo, gusto niya pong bilhin yung mga pag-aari ni Naomi. Because he loves Ruth. Dahil mahal niya po si Ruth. And also because that is the will of God. At dahil yun din po yung kalooban ng Diyos. So verse 10, let's read it together. 3, 2, 1. Bukod dito'y si Ruth na Moabita na asawa ni Malon ay aking binili upang aking maging asawa, upang ibangon ang pangalan ng namatay sa kanyang mana, upang ang pangalan ng namatay ay huwag matanggal sa gitna ng kanyang mga kapatid at sa pintuang bayan ng kanyang sinilangan, kayo'y mga saksi sa araw na ito. So the Boaz brought to the Ruth as a wife. Kaya nga po binili ni Boaz si Ruth bilang kanyang asawa. Think about this. Who didn't want to get lost? Isipin niyo po to, sino ba yung ayaw mawala? First relative or Boaz? Yung unang kamag-anak o si Boaz? First relative. Di ba yung unang niyang kamag-anak? Yung malapit na kamag-anak? He didn't want to make any loss. Ayaw niya pong mawalan ng anuman. Then who decided to sacrifice more? Ngunit sino ba yung nagpasya na magsakripisyo pa ng higit? Boaz. Si Boaz. But who is blessed? Ngunit sino yung pinagpala? Boaz. Si Boaz. Even though he didn't want to make any loss, he lost everything. Bagaman yung malapit na kamag-anak, ayaw niya rin pong mawalan, siya po, nawala po sa kanya lahat. Even though the Boaz sacrificed everything, he is blessed more. At si Boaz naman po, kahit po sinakripisyo po niya lahat ng kanya, siya po ay higit pang pinagpala. So, in our Christian life, we can apply this rule at the same way. Kaya nga po, maaari din po natin may apply yung ganito pong alituntunin sa ating buhay Kristiyano. If we don't make any loss and don't like to sacrifice for God, we cannot be used by God. We cannot be blessed. Kaya nga po, kung gaya nito, kung ayaw din po natin mawala ng anuman at tatanggihan po natin yung pagkakataon na magamit po ng Diyos, hindi po tayo pagpapalain at magagamit ng Diyos. Let's look at the Haggai. Tingnan po natin sa Haggai. Haggai chapter 1, Haggai po, Kapitulo 1, verse 5. versikulo 5, Anong page? page 1397. 1397. Haggai chapter 1, verse 5. Haggai po, Kapitulo 1, versikulo 5. At that time, the Israel people build up their own house, but they stopped building the temple. Sa oras po na ito, yung mga Israelita, kanila pong isinagawa yung kanilang sariling tahanan, ngunit tinigil po nila na isagawa o itayo yung templo. God commanded the Israelites to build up the temple first. Inutusan po ng Diyos yung mga Israelita na itayo muna nila yung templo. God should be first. Yung Diyos po dapat yung mauna. But they only focus on their own house. Ngunit sila po yung nagtuon sa kanilang sariling tahanan. That's why God said, verse 5, Now therefore, says the Lord of hosts, consider your ways. Kaya nga po sabi ng Diyos sa verse 5, ngayon ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, pag-isipan ninyo ang inyong mga lakad. Look at your life. Look at your way. Tignan nyo yung buhay nyo, pagmasdan nyo yung paraan nyo. Are you blessed or you get so many loss? Pinagpala ba talaga kayo o nakatanggap kayo ng maraming mga walang bagay? The verse 6, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kayo'y naggasik ng marami, ngunit umaani ng kaunti. Kayo'y kumakain, ngunit hindi kayo nabubusog. Kayo'y umiinom, ngunit hindi kayo nasisiyahan. Kayo'y nagdaramit, ngunit walang naiinitan. At kayong tumatanggap ng sahod ay tumatanggap ng sahod upang ilagay sa supot na may mga butas. God says, even though you work hard, you have nothing. Kaya nga po sabi ng Diyos, bagaman masikap kayo nagtatrabaho, ngunit wala kayong natatanggap. Because you don't like to sacrifice for me. Dahil ayaw niyong magsakripisyo para sa akin. That's why I make the hole in your pocket. Kaya nga po, nilagyan ko ng butas yung supot ninyo. Whatever they try to put in their pocket, it'll all lose. Sa tuwing naglalagay sila ng pera doon sa supot nila, ito ay nawawala. That's the rule of God. Ito po yung alituntunin ng Diyos. If we like to sacrifice for eternal things, and if we like to sacrifice for God, God will
take care of our life. Kaya nga po, kung gusto po natin magsakripisyo para sa mga bagay na walang hanggan, at kung gusto natin magsakripisyo para po sa Diyos, yung Diyos po na po yung bahala sa ating buhay. Verse 7, consider your ways. Kaya nga po sa verse 7, pag-isipan ninyo ang inyong mga lakad. The verse 9, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kayo'y naghanap ng marami at nakakita ng kaunti at ng inyong dalhin sa bahay, iyon ay aking hinipan. Bakit? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Dahil sa aking bahay na nanatiling wasak, samantalang tumatakbo ang bawat isa sa inyo sa kanya-kanyang sariling bahay. God says, I blew it away. Sinabi po ng Diyos na akin itong hinipan. Why? Bakit? Because of my house that is in ruin. My house is in ruin, but you only focus on your own house. Dahil sa aking bahay na nananatiling wasak, yung bahay ng Diyos ay nananatiling wasak, ngunit nagtutuon sila sa kanilang bahay. In our heart, some part, we don't like to sacrifice. Kaya nga po, sa parte ng ating puso, may parte po doon na ayaw nating magsakripisyo. That is our sinful nature. Yun po yung ating likas na pagkamakasalanan. We have to overcome this sinful nature. At dapat po natin mapagtagumpayan yung likas na pagkamakasalanan na to. Here is one man, he is sick. Kaya meron pong lalaki na siya po'y may sakit. So he prayed, Lord, if you heal me, I'll sell my house and the offering. Kaya nga po nanalangin siya, Panginoon, kung papagalingin mo po ako, ibebenta ko yung bahay ko at ibibigay ko sa iyo. Amazingly, he is healed. Kaya nga po kamanghamanghang bagay, siya po ay gumaling. So after he is healed and become healthy, he didn't want to offer his house. Kaya pagkatapos niya pong gumaling at naging malusog, hindi niya na po gustong ibenta yung bahay niya. Because his house is really nice. Dahil napakaganda talaga ng bahay niya. So he think and think. Kaya nag-isip pa siya ng nag-isip. And he said like this, Kaya ganito yung sabi niya. my house, I want to sell 10 peso. Gusto kong ibenta yung bahay ko ng 10 piso. But if you want to buy my house, you have to buy the one tree. Ngunit kung gusto niyong bilhin yung bahay ko, dapat yung bilhin yung isang puno. The price of this tree is 10 million. Yung halaga ng puno na to ay 10 milyon. Then somebody buy the house with the tree. Kaya nga po, meron pong bumili ng bahay kasama yung puno. Actually, the price of the house is more than 10 million. Sa katunayan, 10 million. Sa katunayan po, yung halaga ng bahay ay 10 milyon. But after he said to God, Lord, here is 10 peso. Kaya pagkatapos mabenta, sabi niya sa Diyos, oh Panginoon, nandito yung 10 piso. I promise when I sell my house, I'll offer them money. Kaya nga po, di ba, pinangako ko, kapag po gumaling ako, ibebenta ko po yung pinagbentahan ng bahay ko. 10 million is the price to sell the tree. Yung puno po, yung 10 milyon po, ito po yung halaga para sa puno. I cannot offer. Hindi po ito kasama sa handog. We have this kind of heart. May ganito po tayong uri ng puso. Maybe from next month, I'm gonna offer the tithe. Maaari, sa susunod na buwan na lang ako mag-iikaw po. If I fix my house, I'm gonna offer the offering. Kapag maayos na yung bahay ko, tsaka ako maghahandog. After that, maybe I can offer my offering. Pagkatapos nito, pagkatapos niyan, maaari, makakapag-ikaw po na ako. That's why God blew it away. Kaya nga po yung ginawa ng Diyos, hinipan niya po ito papalayo. That's why God make the hole in our pocket. Kaya nga po naglalagay ng butas yung Diyos sa ating mga supot. God says, consider your ways. Kaya nga po sabi ng Diyos, pag-isipan ninyo ang inyong mga lakad. Will God remember my name? Aalalahanin ba ng Diyos yung pangalan ko? How will God remember my name? Paano kaya aalalahanin ng Diyos yung pangalan ko? Will He be proud of my name Ipagmamalaki niya kaya yung pangalan ko? or shameful? O ikahihiya niya? We have to sacrifice for eternal things. Kaya nga po, dapat tayo magsakripisyo para sa mga walang hanggang bagay. We have to decide to sacrifice for our Lord. Dapat po tayong magpasya na magsasakripisyo po tayo para sa Panginoon. God will remember our name. Kung gayon po, aalalahanin ng Diyos yung ating pangalan. Let's go back to the Ruth chapter 4. Balikan po natin yung Ruth chapter 4. Here, actually, Ruth, Naomi, Boaz, Boaz is a shadow of Jesus Christ. Sa katunayan po, si Boaz po ay anino ni Hesus Kristo.
Naomi is a shadow of the Holy Spirit. At si Naomi naman po yung anino ng banal na spirito. Ruth is a shadow of sinner. At si Ruth naman po yung anino ng makasalanan. Ruth is the Gentile woman. Si Ruth po ay hintil na babae. She was not worthy to enter the line of Israel people. Hindi po siya karapat-dapat na makapasok sa lahi ng mga Israelita. But Naomi guided Ruth to meet Boaz. Ngunit si Naomi po, kanya pong ginabayan si Ruth na makilala si Boaz. The work of Holy Spirit is to guide the sinner to realize the gospel. Yung gawain po ng banal na spirito ay yung gabayan yung mga makasalanan na maunawaan yung ebanghelyo. Holy Spirit searches the saved the sinners who are seeking the truth. Kaya yung banal na spirito, kanya pong hinahanap yung mga makasalanan na naghahanap ng katotohanan. Holy Spirit guide and help to realize the true salvation. Yung banal na spirito po yung gumagabay at tumutulong na maunawaan po natin yung tunay na ebanghelyo. The Boaz redeemed all utang and bought to the Ruth. At si Boaz po, kanya pong binili lahat ng utang nila at pag-aari at binili din po si Ruth. The Jesus Christ is redeemer for our sins. At si Yesu Cristo naman po yung ating manunubos para sa ating mga kasalanan. Jesus paid the penalty of all our sins instead of us. Si Yesu Cristo po yung nagbayad ng kabayaran ng ating mga kasalanan imbes na tayo. Let's look at the Ruth chapter 3 verse 1. Tignan po natin sa Ruth kapitulo 3 bersikulo 1. Naomi said, "My daughter, shall I not seek the security for you, that it may be well with you?" Sabi po ni Naomi, sabi po sa verse 1, "Anak ko, hindi ba kita ihahanap ng tahanan para sa ikabubuti mo?" So Naomi really want to find the security, the place to comfort Ruth. Kaya nga po si Naomi, gusto niya po talagang makahanap ng tahanan o ng lugar na ikabubuti ni Ruth, yung lugar na kanyang kaaliwan. Holy Spirit wants to guide the unsaved people to find the true salvation. Kaya yung banal na spirito po, gustong-gusto niya po nagabayan yung mga makasalanan para po maunawaan nila yung tunay na kaligtasan. Let's look at the John chapter 15. Tignan po natin sa 1 kapitulo 15. John chapter 15 verse 26. Versikulo 26, sa 1 po, kapitulo 15. John chapter 15 verse 26. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit kapag dumating na ang mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na mula sa Ama, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. When the Holy Spirit comes, the Holy Spirit is called the helper. Kaya nga po kapag dumating na po yung mga aliw, yung Espiritu Santo po ay tinatawag na mga aliw. So when the helper comes, when the Holy Spirit comes, He will testify of me, testify of Jesus Christ. Kaya nga po sabi po dito na kapag dumating na yung mga aliw o yung banal na Espiritu, siya po ay magpapatotoo tungkol sa akin o kay Hesus Kristo. Holy Spirit helps us to realize about Jesus Christ. Yung banal na Espiritu po yung tumutulong sa atin para maunawaan po natin yung tungkol kay Hesus Kristo. When you listen to the gospel session, how can you understand eternal redemption? Di ba kapag nakikinig po tayo ng session ng Ebanghelyo, paano ba natin mauunawaan yung tungkol sa walang hanggang katubusan? It's not because we are smart. Hindi po dahil tayo ay matalino. I conduct a Bible seminar in Seoul National University. That is like a UP in Korea. Kaya nag-conduct po ako ng Bible seminar sa Seoul National University. Kaya po ito ng UP sa Korea. They are smartest students in Korea. Sila po yung pinakamatalinong mga estudyante sa Korea. They are genius. Sila po'y talagang mamahasa. But when I counsel, they are so stupid. Ngunit nung kinounsel ko po sila, napakahangal nila. They cannot understand eternal redemption. Hindi nila maunawaan yung walang hanggang katubusan. They said, even though I don't do anything, how can my sins be forgiven? Sabi nila na kahit wala akong gawin, paano mapapatawad yung kasalanan ko? I explain again and again. They don't understand. Kaya pinaliwanag ko po ng paulit-ulit, ngunit hindi nila naintindihan. At the time, I really realized this Bible verse is true. Kaya nga po, yung panahon na yun, naunawaan ko talaga na ito pong versikulo na to ay totoo. If the Holy Spirit doesn't testify, doesn't help, doesn't allow,
nobody can understand eternal redemption. Kapag po na hindi po nagpatotoo, hindi po pinahintulot at hindi po tumulong yung banal na spirito, walang sino man yung makakaunawa ng ebanghelyo. So in order to meet the Boaz, the Naomi guided and advised Ruth. Kaya nga po, para po makilala po ni Ruth si Boaz, si Naomi po yung gumabay sa kanya at nagbigay ng payo kay Ruth. So without the help of the Naomi, it was difficult to get married. Kaya 'di ba kung wala po yung tulong ni Naomi, imposible po sa kanila na ikasal. Without help of Holy Spirit, nobody can get salvation. Gayon din po, kung wala po yung tulong ng banal na espiritu, walang sino man yung maliligtas. And like a Boaz redeemed everything for Ruth, Jesus redeemed all our sins. At kung paanong tinubos ni Boaz yung lahat ng para kay Ruth, ganun din po si Jesucristo po yung tumubos ng lahat ng ating kasalanan. Let's look at the Galatians chapter 3. Tingnan po natin sa Galatia, Kapitulo 3. Galatians chapter 3 verse 13. Galatia po, Kapitulo 3, versikulo 13. Christ has redeemed us from the curse of the law. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. When we commit a sin, we are supposed to be cursed. Nung tayo po sa tuwing nagkakasala po tayo, dapat po tayong sumpain. But instead of us, Jesus was cursed. Ngunit imbis na tayo, si Jesucristo po yung naisumpa. Instead of us, Jesus was punished. Imbis na tayo, si Jesucristo po yung pinarusahan. By His sacrifice, He redeemed all our sins. Sa pamamagitan po ng sakripisyo ni Jesucristo, kanya pong tinubos lahat ng ating kasalanan. Jesus is a redeemer. Kaya si Jesus po yung ating manunubos. That's why He bought all our life, all our spirit. Kaya nga po, binili niya po lahat ng ating buhay, maski po yung ating espiritu. Let's look at the Galatians chapter 4, verse 5. Tignan po natin sa Galatia, Kapitulo 4, versikulo 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkupkop bilang mga anak. We are born under the law. Tayo po ipinanganak sa ilalim ng kautusan. It means, if we don't keep all the law perfectly, we will be judged. Ibig sabihin, kung hindi po natin masusunod yung kautusan ng ganap, tayo po ay mahahatulan. It's impossible to keep all the law all the time. At imposible po na atin pong maisagawa yung kautusan ng sa lahat ng panahon. That's why Jesus redeemed those who were under the law. Kaya nga po yung ginawa ni Jesus, kanya pong tinubos lahat ng nasa ilalim ng kautusan. Instead of us, Jesus kept all the law. Imbis na tayo, si Jesucristo po yung sumunod sa lahat ng kautusan. And it's called Jesus' righteousness, His righteousness. At ang tawag po doon ay yung katwiran ni Jesucristo. He gave us His righteousness. Ibinigay po ni Jesus yung kanyang katwiran sa atin. And He took away all the penalty of our sin. At kinuha niya po lahat ng kabayaran ng ating mga kasalanan. And He redeemed all. At kanya pong tinubos lahat. So He exchanged His righteousness with our punishment. Kaya kanya pong pinagpalit yung kanyang katwiran sa ating kaparusahan. And we might receive the adoption as a son. Now we become His children. Upang matanggap natin ang pagkupkop bilang mga anak. Ngayon, tayo po'y anak na ng Diyos. Like Ruth becomes a wife of Boaz, we become the lover of Jesus Christ. Kaya gaya po ni Ruth na naging asawa ni Boaz, tayo po'y naging tayo po yung iniibig ni Jesucristo. Thanks to the sacrifice of Jesus. Kaya nga po, dapat tayo magpasalamat sa sakripisyo ni Jesucristo. Let's look at Titus chapter 2. Tignan po natin sa Tito, Kapitulo 2. Titus chapter 2, verse 14. Sa Tito po, Kapitulo 2, versikulo 14. Titus chapter 2, verse 14. Who gave Himself for us, and He might redeem us from every lawless deed and purify for Himself His own special people, jealous for good works. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambahayang pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Why did Jesus redeem all our sins? Kaya bakit ba tinubos ni Jesucristo yung lahat ng ating kasalanan? To make us the special people. Para gawin po tayong sambayan ng pag-aari niya. It's different.
Oh. His own special people. Para sa kanyang sariling His people. sambayan ng pag-aari. His Oh. people. And what kind of people? Jealous for good works. At anong uri ng tao po? Masigasig sa mabubuting gawa. So now Jesus wants us to have the zeal to glorify God. Kaya ngayon, si Yesu Cristo po, gusto niya po na tayo po ay magkaroon ng kasigasigan para po luwalatiin siya. Let's look at the Ruth chapter 3. Balikan po natin yung Ruth chapter 3. Ruth chapter 3 verse 18. Ruth po, Kapitulo 3, versikulo 18. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang magkagayoy, sinabi niya, "Maghintay ka, anak ko, hanggang sa iyong malaman kung ano ang mangyayari, sapagkat ang lalaking iyon ay hindi hihinto hanggang sa matapos niya ang bagay sa araw na ito." So Naomi said, the Boaz, will not rest until he has concluded the matter this day. Kaya nga po sabi po ni Naomi na si Boaz o yung lalaking iyon ay hindi hihinto hanggang sa matapos niya ang bagay sa araw na ito. God never stopped until He prepared the salvation. Yung Diyos po, hindi rin po siya tumigil hanggang sa naihanda niya po yung kaligtasan. Jesus Christ didn't stop until He died on the cross. Sa Yesu Cristo po, hindi po siya tumigil hanggang siya po'y namatay sa krus. And after He achieved the eternal redemption, the Holy Spirit didn't stop searching the sinners and until He saved us. At pagkatapos po maisagawa yung ebanghelyo o yung kaligtasan, yung banal na spirito naman po hindi po tumitigil na mahanap yung mga makasalanan hanggang sa maligtas sila. God the Father, God the Son, God the Spirit didn't stop until they saved us. Yung Diyos Ama, yung Diyos Anak, at yung Diyos banal na spirito, hindi po sila tumigil hanggang sa tayo ay maligtas. Now, we must not stop preaching the gospel. Kaya nga po ngayon, dapat hindi po tayo tumigil na ipangaral yung ebanghelyo. All my family got salvation. Ligtas naman na lahat ng pamilya ko. But still, neighbors and friends are not saved. Pero 'di ba yung kamag-anak mo, yung mga kapitbahay mo, hindi pa sila ligtas. Until all people in the Philippines, until all people in this world get salvation, we cannot stop. Hanggang sa lahat ng tao sa Pilipinas at lahat ng tao sa buong mundo ay maligtas, dapat hindi po tayo tumigil. Whenever I join the mission trip, I really get surprised. Sa tuwing nagjo-join po ako, nakikibahagi ako sa mga mission trip, talagang namamangha ako. Every time is the first time to me to visit there. Kaya nga po halos sa lahat ng oras, ito po ay yung kauna-unahang pagbisita ko po doon. But wherever I went, maraming tao. Dami-daming tao. So many people are waiting for us. Ngunit sa tuwing pumupunta po ako doon, napakaraming tao yung nag-aantay para sa amin. Until they get salvation, how can they stop? Kaya nga po hanggang sa maligtas sila, bakit tayo titigil? In Manila, at least in Manila, in Ortigas, until we save all the people, how can we stop? Kahit po sa Manila lamang po o kaya sa Ortigas, hanggang sa maligtas po natin lahat ng tao, dapat hindi po tayo tumigil. God doesn't rest. Yung Diyos po ay hindi nagpapahinga. Let's look at the Isaiah chapter 62. Tignan po natin sa Isaiah, Kapitulo 62. Isaiah chapter 62, verse 1. Isaiah po, chapter 62, verse 1. Would you read? Alang-alang sa Zion ay hindi ako tatahimik, at alang-alang sa Jerusalem ay hindi ako magpapahinga. Hanggang sa ang kanyang katwiran ay lumitaw na parang ningning, at ang kanyang kaligtasan na gaya ng sulong na nagniningas. God said, "I not rest Sabi po ng Diyos na hindi ako magpapahinga. until our righteousness goes forth as a brightness. Until the gospel is shine the light, I'll not rest." Hanggang sa ang kanyang katwiran ay lumitaw na parang ningning, hanggang sa ang ebanghelyo ay magliwanag, hindi ako magpapahinga. Until the whole salvation as a lamp that burns, I'll not rest. At ang kanyang kaligtasan na gaya ng sulong nagniningas, hindi ako magpapahinga. Let's look at the Isaiah chapter 9, Tignan po natin sa Isaiah, Kapitulo 9, verse 7. versikulo 7 po. Let's read it together. 3, 2, 1. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magwawakas sa trono ni David at sa kanyang kaharian,
upang itatag at upang alalayan ng katurungan at ng katwiran mula sa panahong ito hanggang sa magpakailanman, isasagawa ito ng sigasig ng Panginoon ng mga hukbo. The zeal of the Lord of hosts will perform this. Isasagawa ito ng sigasig ng Panginoon ng mga hukbo. So God doesn't take a rest Kaya nga po yung Diyos, hindi po siya nagpapahinga. until He save all those souls. Hindi po siya nagpapahinga hanggang sa mailigtas niya po lahat ng ligaw na kaluluwa. Then how can He take a rest? Kung gayon, paano tayo magpapahinga? Until we save all our people, we cannot rest. Hanggang sa maligtas po lahat ng sambayanan natin, hindi po tayo magpapahinga. Let's go back to Ruth chapter 4. Tingnan po natin sa Ruth chapter 4. So Boaz called the witness. Kaya nga po si Boaz po, kanya pong tinawag yung mga saksi. The verse 9. The Boaz said to the elders and all the people, "You are the witnesses this day." Kaya nga po sa verse 9, sinabi ni Boaz sa matatanda at sa buong bayan, kayo yung mga saksi sa araw na ito. You are the witnesses this day that I bought to the all that was Elimelech's. Kayo yung mga saksi sa araw na ito na aking binili ang lahat ng kay Elimelech. So what's the role of the witnesses? Kaya ano po ba yung gawain ng saksi? Whenever other people ask, they have to testify. The Boaz bought to all the possession of the Elimelech and bought to the Ruth. Sa tuwing sila po ay tinatanong, kailangan po nilang magpatotoo na si Boaz, kanya pong binili lahat ng pag-aari ni Elimelech kasama si Ruth. After we got salvation, we are also the witness of Jesus. Pagkatapos po natin maligtas, tayo din po ay naging saksi ni Jesus. We have to testify, Jesus redeemed the whole people's sin. Dapat po tayo magpatotoo na tinubos na po ni Jesucristo lahat ng kasalanan ng tao. Jesus redeemed all our past, present, even the future sins without any condition. Tinubos po ni Jesucristo yung ating kasalanan noon, kasalanan ngayon at sa hinaharap nang walang anumang kapalit. To become a witness, God saved us. At para maging saksi tayo, iniligtas po tayo ng Diyos. But if the witness keeps silent, nobody knows what happened. Ngunit kung mananatili lamang po yung saksi, walang sino man yung makakaalam kung ano yung nangyari. Nobody knows what Jesus had done for them. Walang sino man yung makakaalam kung ano yung ginawa ni Jesucristo para sa kanila. That's why the disciples introduced themselves. They are witnesses. Kaya nga po yung mga apostol po, yung mga alagad ni Jesus, sila po yung nagpakilala na sila po yung mga saksi. Let's look at the Acts chapter 3. Tignan po natin sa mga gawa, Kapitulo 3. Acts chapter 3 verse 15. Mga gawa po, Kapitulo 3, versikulo 15. The 14 and 15, would you read? Verse 14, ngunit inyong itinakwil ang banal at ang matuwid at inyong hininging ipagkaloob sa inyo ang isang mamamatay tao. Verse 15, at inyong pinatay ang may akda ng buhay na muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay, mga saksi kami sa bagay na ito. Apostle Peter said, we are the witnesses. Sinabi po ni Apostol Pedro na mga saksi kami sa mga bagay na ito. We already watched it. You killed Jesus Christ. Nakita na namin kung paano yung pinatay si Jesucristo. And we already watched it. Jesus redeemed all our sins. At nakita din namin na tinubos ni Jesucristo lahat ng ating kasalanan. We are the witnesses. Kami ay mga saksi. That's why they testified what Jesus had done for them. Kaya nga po kanila pong pinatotohanan kung ano po yung ginawa ni Jesucristo sa kanila. Chapter 5 verse 32. Mga gawa po, Kapitulo 5, versikulo 32. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kami mga saksi sa mga bagay na ito, gayon din ang Espiritu Santo na ibinigay ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. We are His witnesses to these things. Kami mga saksi sa mga bagay na ito. So as a witness, we are called. Kaya nga po, bilang saksi, tayo po'y tinawag. If we keep silent, nobody knows the work of Jesus. Kung tayo po'y patuloy na mananahimik, walang sino man yung makakaalam ng ginawa ni Jesus. Boldly, we have to testify what we have seen. Kaya nang may katapangan, dapat po natin ipatotohanan kung ano yung ating nasaksiyan. Boldly, we have to preach the gospel. Nang may katapangan, dapat po natin maipangaral yung ebanghelyo. Let's go back to Ruth chapter 4. Balikan po natin sa Ruth Kapitulo 4. So finally, they got married, the Boaz and Ruth. At sa kaulihan po, si Boaz at si Ruth ay ikinasal. Then the verse 20, Sa Ruth po, Kapitulo 4, verse 20.
20. Aminadab begot Nason, and Nason begot Salmon. Na naging anak ni Aminadab si Nashon, naging anak ni Nashon si Salmon. Salmon is the father of Boaz. Si Salmon po, siya po yung tatay ni Boaz. Salmon married Rahab. At si Salmon po, yung pangasawa niya po ay si Rahab. So Rahab is a prostitute, but she decided to stay with God because of faith. Si Rahab po ay isang bayarang babae, ngunit siya po yung nagpasya na sumama sa Diyos dahil siya ay may pananampalataya. Salmon also chose Rahab even though she is a prostitute because of faith. Ganun din po, si Salmon, pinili niya po si Rahab kahit na siya po ay bayarang babae dahil sa pananampalataya. Then verse 21, the Salmon begot Boaz. The Boaz chose Ruth because of faith. At sa verse 21, naging anak ni Salmon si Boaz. Si Boaz naman po, pinili niya po si Ruth dahil sa pananampalataya. Then Boaz begot Obed, and Obed begot Jess, and Jess begot David. At naging anak ni Boaz si Obed, naging anak ni Obed si Jess, at naging anak ni Jesse si David. So the Boaz is the David's grandfather. Kaya nga po, si Boaz po, siya po ay lolo ng lolo ni David. So this line becomes the line of Jesus Christ. At yung linya po na ito ay naging linya ni Jesucristo. Let's look at the Matthew chapter 1. Tignan po natin sa Mateo, Kapitulo 1. Matthew chapter 1, verse 4, verse 5 Sa and 6. Mateo Kapitulo 1 po, versikulo 5 hanggang 6. 5 and 6, would you read? Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz, naging anak ni Boaz kay Ruth si Obed, at naging anak ni Obed si Jesse. Naging anak ni Jesse si Haring David, at naging anak ni David sa asawa ni Uriah si Solomon. Through this line, Jesus came to this world. At sa pamamagitan po ng linya na to, si Jesucristo ay pumarito sa mundo. The verse 16, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Naging anak ni Jacob si Jose na naasawa ni Maria na siyang nagsilang kay Jesus na tinatawag na Kristo. So what a great honor. Kaya di ba anong napakadakilang parangal to? Because of the resolution of the Ruth, because of that resolution, caused her to enter the genealogy of Jesus. Dahil po sa resolusyon po ni Ruth, dahil sa resolusyon na yon, ito po yung naging sanhi, kaya po siya nabilang sa lahi ni Jesucristo. So because of the choice of the faith, the Boaz entered in the genealogy of Jesus. At dahil po sa pagpili gamit ang pananampalataya, si Boaz po ay nakapasok din po sa salinlahi ni Jesucristo. Salmon, Rahab entered the genealogy of Jesus because of the choice of the faith. Si Salmon, si Rahab, sila po ay nakapasok sa salinlahi ni Jesucristo dahil sa pagpipili ng may pananampalataya. So this is the line of faith. Kaya ito po yung linya ng pananampalataya. And God remembered these all people's name. At aalalahanin po ng Diyos lahat ng pangalan ng mga taong to. And in order for Jesus to come to this world, God used these all people. At para po makaparito po sa Jesucristo sa mundo, ginamit po ng Diyos lahat ng taong pong ito. So how can Holy Spirit deliver the Jesus to others? Kaya nga po, paano ba may padadala ng Banal na Espiritu sa Jesucristo sa iba? Who can be the line to deliver the Jesus to others? Sino yung magiging linya para po maipangaral po si Jesucristo sa iba? When we decide to stand in the side of God because of the faith, we can be the line to deliver the Jesus to others. Kung tayo po'y magpapasya na tayo po'y papanig sa panig ng Diyos, maaari po tayong maging linya na kasama sa salinlahi ni Jesucristo. When we decide to sacrifice something eternal, we will be the line to be the line of blessing. At kung tayo po'y magpapasya na magsakripisyo para sa mga bagay na walang hanggan, maaari po tayong maging linya ng pagpapala. So then, God will remember our name. Kung gayon po, aalalahanin po ng Diyos yung ating pangalan. Tama po ba? So today, we learn the Ruth chapter 4. Kaya ngayon po, napag-aralan po natin yung Ruth Kapitulo 4. The close relative who doesn't want to sacrifice for God, God doesn't write his name. At yung malapit na kamag-anak po ni Naomi, na ayaw po magsakripisyo para po sa Diyos, hindi po yun inalala ng Diyos. But
When the Boaz wants to sacrifice everything to keep the line of God, he was blessed much. At si Boaz, dahil gusto niya po na isakripisyo lahat ng bagay para sa kanya, para po mapanatili po yung salinlahi ng Diyos, siya po yung pinagpala ng Diyos. Boaz is a redeemer, the shadow of Jesus Christ. Si Boaz po yung manunubos na anino ni Jesucristo. Then the Naomi is a shadow of Holy Spirit. At si Naomi naman po yung anino ng Banal na Espiritu. Then Ruth is the shadow of all sinners. At si Ruth po, siya po yung anino ng lahat ng makasalanan. So by the guidance of the Holy Spirit, we also got salvation. At sa pamamagitan po ng paggabay ng Banal na Espiritu, tayo po ay naligtas. Now, as a witnesses of God, we have to testify what Jesus had done for us. Ngayon, bilang mga saksi ng Diyos, dapat po tayo magpatotoo kung ano po yung ginawa ni Jesucristo para sa atin. We should be the line to deliver the Jesus to others. Dapat po tayong maging linya para po maipangaral si Jesucristo sa iba. Tama po ba? So from tomorrow, we're gonna conduct the Ilagan Church Bible Seminar with the Korean Mission Team. Kaya mula po bukas, magsasagawa po tayo ng Bible Seminar sa Ilagan Church kasama yung mission team. So first team will leave today. Kaya yung unang team po ay aalis na po ngayon. And with the Korean Mission Team, I'm gonna leave tomorrow. At kasama po yung mga Korean mission team, aalis po ako bukas. And the second team also will go tomorrow by H100. Gayon din po yung ikalawang grupo, sila po aalis bukas gamit yung H100. And we will come back on Saturday. At babalik po kami sa Sabado. So with the Korean Mission Team, we will have a fellowship on coming Sunday together. At kasama po yung Korean mission team, mag-aaroon po tayo ng fellowship sa linggo. So please pray for this mission and the Korean Mission Team. Kaya pakiusap po, ipanalangin niyo po yung mission na to, kasama po yung Korean mission team. Okay po? Let's pray together. Manalangin na po tayo.